Hello mga kaibigan at mga kapatid, at welcome po kayo muli sa atin pong panibagong series sa atin pong Lands of the Bible. At kayo po ay wini-welcome ko sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo para po sa ating panibagong series sa atin pong pag-uusapan ngayon na bago na namang lugar po sa Central Israel, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayong pong oras na ito ay dadaling ko po kayo sa isang lugar na siyang pinanggalingan ni Prophet Jeremiah, no? So bago po tayo magsimula, tayo po ay tumungo at tayo manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito at kami po ay yung muling ginabayan at pinatnubayan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Kami po ay yung gabayan sa aming pong muling pag-aaral ng isa na namang lugar na sa Central Israel. Ay kami po yung patnubayan at gabayan, at pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig sa oras na ito at naway maging karagdagang kaalaman ito sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome sa atin pong palatuntunan ng Lands of the Bible series. Kayo po ay aking muling dadalhin sa panibagong lugar na ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang lugar kung saan ipinanganak si Prophet Jeremiah, no? Ito po ay sa panahon natin ngayon, ito ay sinasabing pangalang Anata, ayon sa Arabong lugar ng Anata, na ito ay kung hindi ko maaari nagkakamali, ito ay sakop ng West Bank ngayon, kung hindi ako nagkakamali. Ito ay malapit sa Jerusalem, nasa parteng northeast ng Jerusalem. So mga kaibigan, mga kapatid, dito ay ihahanda natin ang ating mga sarili. Kikilalanin natin si Prophet Jeremiah, no? Dahil sa panahon ng Biblia ay alam natin na si Prophet Jeremiah ay isa sa mga major prophets na binanggit, no? Isa siya sa pinakamahalagang propeta na nangaral sa bansang Israel bago dumating ang Babylonia at sila ay sakupin ng kanilang mga kaaway. At dahil dito si Prophet Jeremiah ay ginamit ng Diyos upang gawing propeta na mangaral sa mga Hudyo upang sila ay manumbalik at magsisi sa kanilang mga kasalanan. So yan ang ating pag-uusapan ngayon. So dito ay akin muna pong i-check itong aking isang dahil ayaw lumitaw itong aking PowerPoint. Titignan ko sa kabila. Ayun, lumitaw naman siya. Okay, so nandito makikita natin dito sa lugar ng Anata, no, ay makikita natin ng panahon ng Biblia ay ang pangalang ito na Anata sa makabagong panahon ngayon ay makikita natin ay ang tawag dito nung unang panahon ni Prophet Jeremiah, ito ay tatawag na Anatot kung tawagin. Ito ay isang syudad nung panahon ni Prophet Jeremiah na isa sa 48 lungsod na ibinigay sa mga Levita, no? Sabihin, ito lang yung mga lugar na titirhan ng mga lahi ni Levi, mga Levites na binanggit sa Joshua chapter 21 verse 18. So sa makatuwid, siya ay pinanggalingan ng mga Levita. Ibig sabihin, diyan nanirahan ang mga Levita dahil ang mga Levites ay walang sariling tribo, lupain, kung hindi sila ay maninirahan sa kanyang mga kapatid na tribo. Kaya binigyan sila ng 48 lugar na lunsod upang panirahan ng mga lahi ni Levi, na yung mga Levites. So isa na dyan ang Anatot, no? Sa panahon ni Prophet Jeremiah. Nasa panahon natin ngayon ay tinatawag na Anata. So ang lugar ng kapanganakan ni Jeremiah na binanggit sa kanyang aklat, no? Jeremiah chapter 1 verse 1 bilang panimula, na ang lungsod na ito ay kilalang bilang Anata, no? So ito ay isang Arabong nayon na kinilala bilang ang lugar ng Anatot sa Lumang Tipan ayon kay Edward Robinson, no? Isang researcher, isang sabihin na nating mananaliksik, isang mahilig maghukay, matumuklas ng mga lugar. So na-identify niya ang lugar na ito. At ang modernong Israeli settlement ng Anatot, kilala rin ito bilang Almon kung tawagin, ay pinangalan dito ang lugar. So si Prophet Jeremiah ay sinilang at lumaki sa nayon na ito ng Anatot. Ilang milyar hilagang silangan ng Jerusalem na makikita natin sa ating larawan sa bandang kanan. Ito ay Jebus. Pag sinabing Jebus,
ito ay Jerusalem, At dito nanirahan ng mga Jebusites nung panahon nila Joshua nung sila ay pumasok dito sa lupang pangako, sa lupang ibinigay ng Diyos sa kanila. So dahil dito ay dito siya sinilang, lumaki siya rito, at siya ay tinawag para maging propeta ng Diyos. Sa kanyang pagkabata, ni Prophet Jeremiah, so malamang na natutunan niya ang ilan sa mga tradisyon ng kanyang mga kababayan dito sa lungsod ng Anatot, lalo na ang mga hula ni Propeta Osias, na ang impluwensya ay makikita sa kanyang mga unang mensahe. So yan ang makikita natin. So dito sa ating larawan na makikita sa bandang kanan, ito ay mga kuweba o mga yungib na inukit sa mga bato, sapagkat sa Israel ay makikita ninyo ang mga bundok ay mga bato. So nung unang panahon ay ginagawa nila itong mga taguan, ginagawa nila mga tirahan, at dito nga ay maraming mga propeta katulad ni Propeta Elijah, ni Propeta Jeremiah, ni John the Baptist, sa mga Gospels, ay tumitira sila sa disyerto, sa mga kuweba, na malayo sa kabihasnan ng mga tao. So doon sa aklat ni Jeremiah, bilang isa sa mga pangunahing propeta ng Lumang Tipan, si Jeremiah, si Ezekiel, si Daniel, si Isaiah, sila yung mga pangunahing propeta, 4 yan. So sila yung mga mayroong mga hinahawakan at ginagampan ng malaking tungkulin sa Lumang Tipan, Sila yung tinatawag nating mga pangunahing propeta ng Panginoong Diyos. Sila ang ginamit ng Diyos upang mangaral, upang iligtas ang buong kaharian ng Israel sa kamay ng kanilang mga kaaway. So dito sa panahon ni Isaiah at saka ni Jeremiah, diyan na ang nangyari ang mga pagsalakay, una sa panahon ng Assyrian Empire, dumating sina Sennacherib sa Jerusalem, at dahil nga doon ay si propeta Isaiah ang gumagabay kay Haring Hezekiah, at dahil doon ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos si Hezekiah, si Haring Hezekiah, na mabuhay muli ng 15 taon dahil sa kanyang kahilingan na gusto pa niyang mabuhay. So si Jeremiah ay kasunod na propeta ni Propeta Isaiah, So noong si Haring Hezekiah ay nabuhay pa ng 15 taon, dahil sa kanyang karagdagang taon sa kanyang buhay ay nagimbita siya ng mga hari, ng mga kakampi o mga kakilalang mga bansa sa malayong mga bansa, at ipinasilip niya ang kanyang templo o ang kanyang kaharian. So may mga dumating na mga envoy o yung mga bisita galing sa Babylon, at pinuntahan nga itong si Haring Hezekiah at kinumusta at nakinsimpatya, na sasabihin ay mabuti kayo gumaling na at nakaligtas ka sa iyong sakit, na dumapo sa iyo, at ikay pinagkalooban pa ng marami pang mga taon ng iyong Diyos. So dahil si Haring Hezekiah ay naging mapagmataas sa kanyang sarili pagkatapos siya ay pagkalooban ng 15 taon pa ng Panginoon, ang ginawa niya, imbis na siya ay mag-humble o magpakumbaba, ay ipinagyabang niya, ipinakita niya ang kanyang kaharian, ang templo ng Diyos, at yung kanyang mga pag-aari, kanyang makayamanan. So ipinakita ni Haring Hezekiah ang kanyang yung mga bulk niya, yung kanyang mga pinaglalagyan ng mga ginto, lahat pinakita niya sa kanyang mga bisitang galing sa Babylon. So matapos ipakita ni Haring Hezekiah ang lahat ng kanyang kayamanan, pag-aari, dumating si Propeta Isaiah, bago pa ito si Jeremiah, So ito kasi si Jeremiah, continuation siya ng istorya ni Propeta Isaiah. Magkarugtong yan. So ang tanong ni Propeta Isaiah kay Haring Hezekiah, anong ginawa mo? Ang sabi ng propeta kay Haring Hezekiah, anong nangyari? Sabi,
anong ginawa mo? Sabi niya, kasi alam naman ni Propeta Isaiah kung anong ginawa ni Haring Hezekiah eh. Sabi ni Haring Hezekiah ay ipinasyal ko ang aking mga bisita sa aking kabangyaman at ipinakita ko lahat sa kanila yung aking kayamanan at lahat ng mga dito sa templo ng Panginoong Diyos, sabi niya. Ang winika ni Propeta Isaiah sa kanya, darating ang panahon na ang lahat ng mga nakita ng mga bumisita dito ay dadalhin sa malayong lupain, no? Lahat ng iyan ay mawawala, no? Kukunin lahat yan, lahat ng mga ipinakita mong kayamanan ay dadalhin yan sa malayong mga lupain. So ngayon, hindi na yun gaanong inintindi ni Haring Hezekiah dahil hindi mangyayari yung sinabi ni Propeta Isaiah sa panahon niya. Kung hindi mangyayari ang mga salitang ito sa panahon ni Propeta Jeremiah at saka ni Haring Zedekiah, no, na galing sa lahi ni Haring Hezekiah. So ganito ang kwento. Noong dumating na yung panahon na ang hari ng Israel na si Zedekiah na galing sa lahi ni Hezekiah ay nagrebelde, no? At imbis na sumurrender sa hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar, ay hindi, lumaban siya, no? Ang sabi nga ni Propeta Jeremiah sa kanya ay ay sumuko ka, no? Ganyan ang sabi ni Propeta Jeremiah sa kanya, huwag kang lalaban, kundi papasukin mo, tanggapin mo at magbigay ng trip. Ibigay mo kung anong inihingi ng hari ng Babylon. Yun ang wika ni Jeremiah. Ito ang sinabi ng Diyos kay Propeta Jeremiah na anak ni Hilkias na mga saserdote na nasa Anatot sa lupain ng Benjamin. So itong lugar na ito ay sakop ni Benjamin, no? Sa lahi ni Benjamin. Sa aklat ni Jeremiah, no? At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, winika ni Jeremiah, sa chapter 13 verse 3 ng kanyang aklat sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, kunin mo ang pamagkis na iyong binili, no? At bumangon ka at pumunta ka sa Prat, taga Sibol, at itago mo roon sa siwang ng bato. Ito nakikita nating larawan sa bandang kanan. Yan ang eksaktong lugar na sinasabing Prat, no? Taga Sibol na ang ibig sabihin niyan, at ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanya ay itago mo roon sa siwang ng bato, o sabihin sa loob, no? Sa loob ng kuweba, itago mo doon yung iyong pamigkis na yung binili at pumunta ka doon at itago mo. So yan ang kwento, yan ang utos ng Diyos sa kanya. Ngayon, hindi higit sa lahat, no, ang lugar ng Anatot ay ang bayan ng propetang si Jeremiah na binansagan sa Lumang Tipan bilang ang iyaking propeta. Ibig sabihin, the weeping prophet. Ibig sabihin, mababa ang loob niya, madali siyang umiyak, no? Emotional na propeta siya. Madali siyang mag-emote, no? Madali siyang maapektuhan ng pagkakataon, no? Madali siya, malambot ang kanyang puso, siya kaagad na umiiyak. Hindi lang siya nakatira dito, kundi dito rin siya kinausap ng Diyos, no? Sa lugar niya dito sa Anatot. Ito ay kung saan sinabi sa kanya ng Diyos na pumunta ka sa Prat. Ito nga ang lugar na ito, no, ng spring na matatagpuan sa kanayuan sa kanayunan sa ibaba lamang ng bayan, no, ng ito ng Anatot. At kumuha siya ng linen belt o ng pamigkis, no, kasama niya. So itatago niya ito sa mga bitak ng isang kuweba. Sa katunayan ng isang tumatahak sa trail na ito ay tinatanaw ng maraming natural na kuweba na nabuo sa lambak ng Ain Prat, na itong lugar na ito. Sa panahon natin ngayon, maaaring nandyan yan at yaan ay maaaring pinupuntahan ng mga turista o pangdalawin ng lugar kung saan si Propeta Jeremiah ay nagpunta, at ito nga ang ating pinag-uusapan ngayon. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi sa kanya ng Diyos na bumalik sa kuweba upang kunin ang sinturon na ngayon ay bulok na, no? Yan, nakita ninyo yung parang figurative language dito na ginamit dito ng Diyos kay Propeta Jeremiah. May ibig sabihin ito isang parunggit sa nalalapit na pagkawasak ng lungsod ng Jerusalem at pati ng templo, no? Yan ang ibig sabihin yan. Tinago, tapos nabulok, no, yung pamigkis niya, no, nabulok doon sa loob ng kuweba at kinuha niya uli, no? So yan, titignan natin. At pagkapatapon, no, mawawasak ang siyudad ng Jerusalem at magkakaroon ng pagpapatapon o ng exile, no? Kung ang mga tao ay hindi magsisisi, no, ito na yung kondisyon ng Diyos
Kung hindi magsisisi ang mga Israelita o mga Hudyo sa antas na inaasahan sa kanila ng Diyos, na magsisi sila, manumbalik sa Diyos. Bilang isang side note, o sabihin natin bilang isang pusong manunumbalik sa Diyos, no? Ilang mga Biblia ang nakasulat sa English ay nagsasali ng salitang Hebreo na prat, na bilang ilog Euphrates ngayon sa modernong Iraq. Parang yan ang ibig sabihin yan, yung ilog Euphrates. Upang matiyak na ang makapangyarihang ilog na ito ay tinawag ding prat sa banal na wika ng Hebreo. Ngunit ayon sa mga mapagkukunang Hudyo, na itong prat, P-R-A-T, sa kasong ito ay tumutukoy sa Ein Prat, no? Yan ang ibig sabihin. So minumungkahi nila na ito ay patunay na malamang na hindi ipinadala ng Diyos si Jeremiah na nakabase sa Jerusalem at kalapit na Anatot na bayan na ito. So sa Iraq, nang ilang dalawang beses upang kunin ang sinturon ng pamigkis. Sa halip yamang nakabase si Jeremiah malapit sa prat sa Israel, malamang na ito ay lokasyon ng prat na ito. Ito na makikita natin sa larawan. So dito ay itong lugar na ating nakikita rito ay talagang ano yan, very meaningful sa panahon natin ngayon, sapagkat kahit na wala na ang propeta Jeremiah ay nagsasalita pa rin ang kasaysayan. Nakatanggap si propeta Jeremiah ng balita tungkol sa nalalapit na pagkatapon dito, no? Yan ang kanyang natanggap na maglaon ay nakatanggap ng balita na hinaharap na pagtubos na konektado sa lugar na ito, no? So yan ang isa sa mga makikita natin. Nang makulong ang propeta si Jeremiah sa utos na ni Haring Sedekiah na siya ay pahirapan, ikulong at lagyan ng pamigkis sa mga baka, ay talagang pinahirapan siya ng Haring Sedekiah dahil ibig sabihin, imbes na makinig sa kanyang mga sinasabi ay nagrebelde pa, no? Pinahirapan pa ang propeta ng Diyos at hindi nakinig sa mga sinasabi ng propeta. At dahil dito, hiniling ng kanyang pinsan ni Jeremiah na si Hanamel na bilhin ang kanyang bukid sa Anatot. So yan ang ano diyan, na dahil nga si propeta Jeremiah ay inuusig ng Haring Sedekiah, ay binili ng kanyang pinsan ng kanyang bukid, no? Kasi nga hindi na niya mabungkal o mapagkakitaan. So ibang tao na nagmamay-ari ng kanyang bukid. So alam ni Jeremiah na sa amagitan ng propesiya na gusto ng Diyos na bilhin niya ang bukid na ito ng pinsan niya na si Hanamel, ay bumangon, no? Sumunod siya at binili ito, no? Itong kanyang pinsan. Bumangon ang tanong na ito na bakit bibili si Jeremiah ng isang bukid, no? Itong kanyang pinsan na ang sabi ay sabi ng Diyos sa kanya, bilhin mo yung bukid ng iyong pinsan na si Hanamel. Bilhin mo, sabi kay Jeremiah. Yun. Bakit bibili si Jeremiah ng isang bukid gayong alam niya na nalalapit na pagkatapon? Parang sabihin, ang kwento ay hindi yung bukid ni Jeremiah kundi yung bukid ng kanyang pinsan ang iniuutos ng Diyos kay Jeremiah bago siya ilagay sa kulungan, no? Pahirapan, no? Bago nangyari yan. So bilhin mo muna yung bukid na iyan. So may ibig sabihin din yan na talagang tumutukoy sa redemption ng bansang Israel o ng the kingdom of Judah, na bibili ng Diyos muli, at kukunin niya muli ang kanyang bayan, no? Sa magitan ng prophecy na ito, ng paghahalintulad ng bukid na bibilin ni Jeremiah sa kanyang pinsan na si Hanamel. Bibilin niya yung bukid na iyon. Ganun din ang gagawin ng Diyos, muli niyang bibilin, muli niyang kukunin ang mga Hudyo mula sa pagkatapon at ibabalik sila muli sa panahon ni King Cyrus the Great, panahon ng Persian Kingdom, Ito ay tila isang masamang pamumuhunan, na alam na ni Jeremiah ang mangyayari, na magkakaroon ng exile, magkakaroon na ng pagkapatapon sa kanila dahil wawasakin na nga ng Babylonia ni Haring Nebuchadnezzar ang Jerusalem at pati na ang templo ay wawasakin.
So ang sagot ay dahil gusto ng Diyos na malaman ng kanyang mga tao, itong mga Hudyo, na kahit na malapit na silang mapatapon, no, balang araw ay babalik sila sa kanilang mga tahanan at bukid, no, after ng 70 years na exile sa Babylon, babalik sila, no. Si Jeremiah ay namumuhunan ng kanyang sariling pera upang patunayan na ito ay totoo. Iniligay ang kanyang pera kung saan ang kanyang bibig ay naroon, no. Habang siya ay namumuhunan, nilalagay niya ito, ay nagsasalita siya, nangangaral siya na ganun, na maaring sinasabi niya na ganito ang mangyayari pagdating ng panahon, no. So pagkatapos ay binigay niya ang gawa sa kanyang iskriba na si Baruch na anak ni Nerias, ay sinabi sa kanya na itago ito sa isang protektadong lugar na binanggit sa aklat ni Jeremiah chapter 32, no. Yun ang sabi, no, na yung pagkabili doon sa bukid ay yung maaaring kasunduan, yung papel ay itatago sa isang protektadong lugar, no. So yan ang kwento diyan. Ngayon, itong balikan natin, itong 48 Levitical cities at saka yung 6 na syudad ng City of Refuge. So itong kanlungan, 6 na syudad na kanlungan na kapag mayroong aksidenteng napatay, hindi naman sinasadya, ay doon ilalagay sa mga cities of refuge, no? Yung mga Levitical cities na yan. Once na nilagay doon yung mga tao na hindi talagang aksidenteng nakapatay, ay hindi sila papatayin ng mga kamag-anak na namatay dahil sa aksidente. Halimbawa, ay merong mga nagpuputol ng puno, no, sa mga bundok ng Israel at aksidenteng yung palakol, yung bakal ay lumipad, no, nawala doon sa kahoy, naghiwalay at tumama doon sa isang tao at yun ang dahilan ng ikinamatay ng tao. So hindi naman sinadyang patayin yung tao, bagamat isang aksidente, at yung taong nakagawa nung aksidenteng pagpatay doon sa isang taong tumama yung kanyang palakol na bakal na humiwalay doon sa kahoy, ay dadalhin dito sa mga 6 na syudad ng kanlungan. Ibig sabihin, hindi yan papatayin. So matapos ang mga ilang taon na pananatili diyan, ay muli nang babalik, no. May mga years of stay diyan eh. So ano ang ibig sabihin ng Anatot sa Hebrew, itong lugar na ito, ng lugar na pinanganakan at kinalakihan ni Propeta Jeremiah, no? Sa ito ay binanggit sa mga lexicon na makikita natin, no, sa mga Hebrew lexicon, ay ang pangalan ng dalawang Israelita, meron ding binanggit na pangalan ding Israelita, na pangalan din na Anatot din. Mga sagot sa panalangin ang ibig sabihin ng lugar na ito, no? Yan ang kahulugan ng pangalang Anatot sa wikang Hebreo. Sabihin, answered prayers, no? Yan, mga sinagot na panalangin, no? So ang Anatot ay ang pangalan ng isa sa mga Levitical na lugar na ibinigay sa mga anak ni Aaron, no, sa tribo ni Benjamin, no? Yan ang ibinigay. Makikita natin sa Joshua 21 verse 13 hanggang 18, 1 Chronicles chapter 6 verse 54 to 60. So ang mga residente dito ay tinatawag ng mga Anatotites or mga Anetotites kung tawagin, no? Yan ang tawag sa mga taong naninirahan dito sa Anatot, no? So ngayon, ano ang bayan na yan? Ang bayan na yan ay binasagang lungsod ng mga Levita, mga naglilingkod sa templo, no, o sa tabernakulo, na matatagpuan sa loob ng tribo ni Benjamin, no. Nagkalat sila sa buong Israel at bawat tribo ng Israel ay meron silang mga city of refuge na bayang kanlungan, no, kung tawagin. Ang lungsod na ito ay kapansin-pansin bilang isang lugar na kanlungan na at malapit na naugnay sa reliyoso at makasaysayang salaysay ng mga Israelita. So marami, 6 yan, sa parte ng north ay sa Kadesh kung tawagin. Ito ay nasa parte ng north ng Galilee, no? At meron din sa parte ng Jordan dito sa Astaroth, nasa Golan, no? At ganun din sa Ramoth Gilead dito sa parte ng Jordan. At meron sa Shechem, ito yung Shechem sa panahon natin ngayon, ito yung Nablus kung tawagin. Ito yung sakop ng West Bank, no, sa loob. At ganun din meron sa Hebron, no, ito yung sakop din ng West Bank. At ito ay napuntahan ko noong nakaraang Mayo, no, itong Hebron. At ganun din sa Bezer, nasa parte ng Jordan side, no, Kingdom of Jordan. So ayan, 6 yan eh, no.
So, yan ang mga city of refuge sa panahon ni Joshua. Ngayon, ano ang nangyari sa Anatot sa panahon ng Biblia, no? So, ang Diyos ay gumawa ng prophecy o ng pangangaral dito kay sa magitan ni Propeta Jeremiah na ang mga tao ng Anatot ay parurusahan sa magitan ng tabak o ng sword at ng famine o ng taggutom na nangyari ng eksakto tulad ng hinulaang pahayag ni Jeremiah, no? Itong lugar na kanyang tinitiran at kinalakihan. Ano kaya ang dahilan kung bakit nangyari ito? Ang ilang mga Anatotites na nakaligtas sa pagkubkob sa Jerusalem ay dinala sa Babylonia, no? Pagkaraan ng 7 taon, 128 lamang ang bumalik sa Anatot, no, ng mga Hudyo, ng mga Israelita na galing sa exile, no? 128 lamang ang bumalik dito sa lugar na ito. Ano ang spiritual na kahulugan ng Anatot sa banal na kasulatan? Ito ay kinakatawan ang lugar na ito bilang ang negatibong panig ng mga sagot na panalangin. So ito naman yung nakikita natin, mga negative side ng mga sagot na panalangin. Ano kayang ibig sabihin ng mga negative side ng sagot na panalangin? Sinagot nga, no? Sinagot nga yung panalangin, pero in the negative side, no, sa mga negatibong panig, no. So hindi lahat ng mga sinasagot na mga panalangin ay palaging positibo, ay meron din namang negatibo, no. Ang paggawa ng batas upang matupad ang kaisipan ng kakulangan at pagkakamali sa halip na ang mga positibong kaisipan ng mabuti. So minsan ang batas mabuti, o minsan ang batas din nakakasama, no. Maraming mga batas na sa mundo, sa daigdig, na kung minsan ang batas na ito ay it doesn't make any sense.